Good morning sa inyong lahat or magandang umaga sa inyong lahat. Good morning sa inyong lahat, magandang umaga sa inyong lahat. Okay. So, nagkasagol-sagol, nag-aral pa kasi ako mag-English. So, ngayon, dito ako natigil because nakita ko, then this is yung project ko sana is gawin ito na ano yung floating bonsai. So since ang nadala ko lang dito is gunting lang at saka malaking gunting. So ang gawin ko dito is basagin ko na lang itong pot sacrifice para makita ko kung stable na ba ito kasi may ugat sa ilalim. Then kung mas stable na ito, nabasag na yung pot. So yan na. So ito yung sa candidate, ito yung ano niya ugat. Then may ugat pang iba. So hindi ko yun pakialaman. Ang gawin ko dito is wala na ipat na habilin. So kung matanggal ko itong patungan niya na pat. So nakalutaw na siya. So yun na. So ito na ang maging floating bonsai ko. So ito na siya. Ang gawin ko is may mga malaki na tatlong rod pero hindi pa siya gaano ka ang matawag yung malaki. So itong mga maliit lahat tanggalin ko para maiwan yung tatlong malaki. Then so putulin ko lang ito. So ang dami ko ng habol akong gunting. So ngayon, itong banda, ito na rot na ito, bago ko ito hukayin. Asa yung tawag natin na step by step. So ito ang una kong putulin. Putulin ko itong first rot. Yan. So putol na siya. Then pabayaan, lagyan ko balik ng suwil. So pabayaan ito for how many months. Tapos pag mag-produce na ito ng rot, putulin ko naman yung itong pangalawang rot niya. Then babalikan ko naman ng suwil. Then after how many months naman, makita ko na na-produce na ng rot, putulin ko na naman itong pang last. Then after na mag-produce silang tatlo ng mga rot, dyan ko na ito siya huhukayin. So sa ngayon, ang gawin ko nito is tatanggalin ko itong mga sangang ayoko. Yung iiwan ko lang yung so kaunti lang ang tatanggalin ko. Mangyari ito is parang back to zero. Kasi ang asawa ko man naggupit nito, then aroro man niya. So para maka-recover kaagad yung pinutol ko na rot. So ngayon, as medyo magulo pa, tignan, like this one here. So naghanap ako kung saang mga sampakong gunting. So ito na yung itsura. Iniwanan ko siya ng tatlong rot. So ito pinutol ko na. Ito hindi ko pa pinutol at saka yung pangatlo. So yung pang-apat tinanggal ko kasi napapangitan ako, tingnan. So yun, ito yung portion. Yan. Ibebend ko sana through using wire. Kaya lang nangyari na bali man, so pabayaan ko lang muna. So sa ngayon,
nahirapan pa ako mag-decide kung anong forma nito for the future. Basta hindi na lang ako basta-basta nagkakat ng sanga, baka magkamali na naman ako, hindi masayang. Importante makuha ko ito din. After this, hintayin ko munang lumaki itong mga root. So, ganyan ka tagal yung proseso paggawa ng mga yung floating bonsai. So, kita nyo yung pot ito kinakain na yan ng root. So, ito yung puno ani rako kayo. So, hindi na siya pwede itong maripat. So, ang gawin na lang to, lagyan ng ibang pot dito doon sa ilalim. So may mga ugat dito sa taas na tatanggalin ko na lang. Yung sa baba na lang iiwan ko para hindi masyadong yung crowded kasi maliit yung pot. So for this morning, ito lang masashare ko sa inyo ang pagpakita sa inyo kung paano ako gumagawa ng floating bonsai na it takes me for how many years pa ito matapos. So pabayaan na lang muna. Kung hindi pa lang ito sana ginaaruro ng asawa ko, lumaki na sana itong root. Kaya ilang giupaw man niya din, nagkamali sa pagputol. Instead na yung mga lower na trunk, pabayaan para lumaki, humahabol sa taas. Isang ginawa niya isa, pinutol man niya. So ang nangyari is ganito na. So there's an option pa here na ito, baka tanggalin ko ito because yung front ang iniisip ko para makita naman yung front. There's a possibility nga ito na banda na ito, kukunin ko rin yung itong sanga. So, for this morning, ito lang masashare ko sa inyo. Mag-ending na sana ako. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead to you. Bye-bye. So, option. Putol. Putol. Dito ang front. Dahil natin dito na lang putol.